Sa loob lamang ng isang linggo, pinatindi ng Israeli ang kanilang airstrike sa Lebanon, na pumatay sa 7 matataas na commander, at opisyal mula sa makapangyarihang militanteng grupong Hezbollah, kabilang ang pinakamataas nilang pinuno na si Hassan Nasrallah. Ang hakbang na ito ay nag-iwan sa Lebanon at karamihan sa gitnang silangan sa pagkabigla, habang ang mga opisyal ng Israeli ay nagdiwang ng mga pangunahing tagumpay sa military at intelligence. Ang Hezbollah ay gumawa ng isang hakbang upang suportahan ang kaalyado nitong Hamas sa Gaza Strip, isang araw pagkatapos ng surpresang pag-atake ng Palestinian group sa katimugang bahagi ng Israel. Ang kamakailang mga airstrike sa Lebanon at ang pagpaslang kay Hassan Nasrallah ay isang mitya ng digmaan sa gitnang silangan. Sa pagkakataong ito ay sa pagitan na ng Israel at Hezbollah. Ang pinakamakapangyarihang puwersang militar at pampulitika ng Lebanon ngayon ay nagsisikap na mag-recuperate mula sa matinding epekto na ganti ng Israel na naging dahilan ng pagkamatay ng mga pangunahing miyembro na naging bahagi ng Hezbollah mula nang itatag ito noong unang bahagi ng 1980. Ang pinakapinuno ng Hezbollah ay si Hassan Nasrallah na napatay sa isang serye ng mga airstrike na nagpaguho ng ilang gusali sa timog Beirut. Ang iba ay hindi gaanong kilala sa labas ng mundo, ngunit susi pa rin sila sa mga operasyong militar ng Hezbollah. Kaya ating alamin ang mga pinaka-importanteng pinuno ng grupong Hezbollah na napatay ng Israel sa kanilang strike sa Lebanon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Number 1, Hassan Nasrallah. Mula noong 1992, pinangunahan ni Hassan Nasrallah ang grupo sa ilang mga digmaan sa Israel, at pinangasiwaan ang pagbabago ng partido sa isang makapangyarihang grupo sa Lebanon. Pumasok ang Hezbollah sa larangan ng politika ng Lebanon, habang nakikibahagi rin sila sa mga salungatan sa rehiyon, na naging dahilan upang ito ang pinakamakapangyarihang puwersang paramilitar. Matapos ang pag-aalsa ng Syria noong 2011 na nagresulta sa civil war, ang Hezbollah ay gumanap ng isang mahalagang papel para mapanatili bilang pangulo ng Syria si Bashar Assad sa kapangyarihan. Sa ilalim ng pamumuno ni Hassan Nasrallah, tumulong din ang Hezbollah na bumuo ng mga alyansa sa mga kapwa-armadong grupo na suportado ng Iran, Iraq at Yemen. Si Hassan Nasrallah ay isang divisive figure sa Lebanon, na kung saan ang kanyang mga taga-suporta ay pinupuri siya, dahil natapos niya ang pananakop ng Israel sa Southern Lebanon noong taong 2000, at tinutuligsa siya ng kanyang mga kalaban, dahil sa pag-iimbak nito ng mga armas ng grupo, at paggawa ng mga unilateral desisyon, na sinasabing nagsisilbing agenda para sa Iran at mga kaalyado nito. Number 2, Nabalcawok. Si Nabalcawok, na napatay sa isang airstrike ng Israel, ay ang deputy head ng Central Council ng Hezbollah. Sumali siya sa militanteng grupo noong mga unang araw nito noong 1980s, nagsilbi rin si Nabalcawok bilang commander ng militar ng Hezbollah sa Timog Lebanon mula 1995 hanggang 2010, gumawa siya ng ilang mga pagpapakita sa media at nagbigay ng mga talumpati sa mga taga-suporta, kabilang ang mga libing para sa mga pinatay na militanteng Hezbollah. Siya ang nakikita bilang isang potensyal na kahalilisan kay Hassan Nasrallah. Number 3, Ibrahim Aqil. Si Ibrahim Aqil ay isang nangungunang commander at pinamumunuan ng elite na Radwan forces ng Hezbollah, na sinisikap ng Israel na itaboy papalayo sa mga border nito sa Lebanon. Miyembro rin siya ng pinakamataas na bahagi ng militar nito, ang Jihad Council, at sa loob ng maraming taon, ay nasa listahan ng most wanted ng Estados Unidos. Ayon sa US State Department, na si Aqil ay bahagi ng grupong nagsagawa ng pambobomba noong 1983 sa embahada ng US sa Beirut, at ang pagkuha ng mga bihag na German at Amerikano. Number 4, Ahmad Webb. Si Ahmad Webb ay isang commander ng Radwan forces na gumanap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng grupo. Mula nung ito ay mabuo halos 2 dekada na ang nakararaan, napatay siya kasama ni Ibrahim Aqil sa isang airstrike sa southern suburbs ng Beirut, na tumama at nagpaguho sa isang gusali. Number 5, Ali Karaki. Pinangunahan ni Ali Karaki ang Southern Front ng Hezbollah, na gumaganap ng mahalagang papel sa nagpapatuloy na labanan
Inilalarawan siya ng US State Department bilang isang pinakamahalagang commander sa pamumuno ng militanteng grupo. Limitado lang ang impormasyong nalalaman tungkol kay Ali Karaki na napatay sa strike ng Israel, kasama si Hassan Nasrallah. Number 6, Mohammad Surar. Si Mohammad Surar ang pinuno ng drone unit ng Hezbollah na ginamit sa unang pagkakataon sa kasalukuyang conflict sa Israel. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naglunsad ang Hezbollah ng mga sumasabog at reconnaissance drone na papasok sa Israel, na lumusot sa mga defense system ng Israel na kadalasang nakatutok sa mga rocket at missiles ng grupo. Number 7, Ibrahim Kobi Isi. Pinangunahan ni Ibrahim Kobi Isi ang missile unit ng Hezbollah. Sinabi ng militar ng Israel na plinano ni Kobi Isi ang pagkidnap at pagpatay sa 3 sundalong Israeli sa hilagang hangganan noong taong 2000, na ang mga bangkay ay ibinalik sa isang prisoner swap sa Hezbollah, makalipas ang 4 na taon. Ang iba pang matataas na commander ng Hezbollah ay napatay sa airstrike ng Israel. Kahit na sa mga nakalipas na buwan, bago pa sumiklab ang digmaan laban sa Hezbollah, target na ng militar ng Israel ang mga nangungunang commander ng Hezbollah, lalo na si Fuad Shukor noong huling bahagi ng Hulyo, ilang oras bago ang pagsabog sa Iran na isinisisi sa Israel, na dahilan ng pagkamatay ng pinuno ng militanteng grupo ng Palestinian Hamas na si Ismail Haniyeh. Inakusahan naman ng US State Department si Fuad Shukor sa pag-orkestra sa pambobomba noong 1983 sa Beirut, na ikinamatay ng 241 Amerikanong sundalo. Ang mga pinuno ng mga pangunahing unit sa Timog Lebanon, na sina Jawad Tuwil, Talib Abdullah, at Mohammad Nasser, na sa loob ng ilang dekada ay naging instrumental, na mga miyembro ng aktibidad militar ng Hezbollah ay napatay lahat. Sino ang naiwang leader ng Hezbollah? Ang pangalawang in command ni Hassan Nasrallah, na si Naim Qassem ay ang pinakanakatataas na miyembro ng organisasyon. Si Naim Qassem ay naging representante ng pinuno ng Hezbollah mula noong 1991, at kabilang sa mga founding member nito. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga local news network ay mabilis na ipinapalagay na ang isang Israeli strike sa southern Beirut ay maaaring nakatarget kay Naim Qassem. Si Naim Qassem, ang tanging pinakamataas na opisyal ng militanteng grupo, na nagsagawa ng mga panayam sa lokal at international media, sa nagpapatuloy na labanan. Ang deputy leader ay lumilitaw na kasangkot sa iba't ibang aspeto ng militanteng grupo, kapwa sa mga nangungunang usapin sa politika at seguridad, ngunit gayon din sa mga usapin na may kaugnayan sa teokratiko at charity na mga inisyatibo ng Hezbollah sa komunidad ng Shia Muslim sa Lebanon. Samantala, si Hashim Safieddin na namumuno sa sentral na konseho ng Hezbollah, ay inaasahang magiging kahalili ni Hassan Nasrallah. Si Hashim Safieddin ay pinsan ng yumaong pinuno ng Hezbollah, at ang kanyang anak ay ikinasal sa anak na babae ng Iranian general na si Qasem Soleimani, na napatay sa isang drone strike ng US noong 2020. Tulad ni Hassan Nasrallah, maagang sumali si Hashim Safieddin sa Hezbollah at nakasuot din ito ng itim na turban. Sina Talal Hamia at Abu Ali Rida, ang dalawang natitirang nangungunang commander na lang mula sa Hezbollah, na buhay pa, at tila susunod na nasa target list ng militar ng Israel. Ano ang masasabi mo sa kwento nating ito? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.